sa Ustream. Post viewing, pwedeng mo tanaw mo sa YouTube. I-check ninyo ang mga pamahayag dinhi ug mga nanghitabo sa tingog sa Iligan. Good morning, guys. Ni Mr. Rolando Marikit diha sa Merville, Iraq, ug mga Iliganon ug mga Pilipinong naminaw pagkakaroon, mga OFW nato sa Merville, Iraq. Of course, Chris Villaruya, ang pingalangang anak ni Professor Tots Villaruya diha sa Kingdom of Saudi Arabia, naminaw karon. Si Mariel Bumiliano usab sa Australia, naminaw pagkakaroon. Good morning inyong tanan sa atong mga net users, social media, naminaw ka nato via audio video live streaming sa Ustream. Good morning, may buntag ka rin yung tanan, may buntag. Balik tas barangay Kiwalan. Init ni guys, akong request. Dito sa ilang baryo, akong giato, akong gisusi. Abi ko may suga na, adunay puste, walay kurinti. Mga except sa session kagahapon sa Sangguniang Pangunsod, dito ko ang kontrobersyal na isyu sa kondisyon sa upat ka mga kagawad sa Kiwalan tulad lang sa ilang pagsupak sa pagtudlo sa kapitan sa usa ka napamatud-an nila ug niangkon na turakot nga barangay treasurer. Namahayag si Vice Mayor Rudy Manso. Councilor Bunga Pekan kini naminaw, ingin paminaw. This was the regular session yesterday of the Sangguniang Pangunsod, converting itself as a quasi-judicial body. That's why I am giving the decision to the members of the body if they will allow invasion. Yes, Councilor Busico. Kung politika ni Mr. Chairman, kanama tawahan na din na ginamugtar na ko. Di siya papapil di pa po sa eleksyon, basta ang malawag na matuman. Mr. Chairman, inhibit ko nini, kay ina kong garansyo na kuno dati kuno ko kay nakanotaryo ko kung dokumento gikan sa simulan. Tanan nga mga dokumento sa tanan barangay. Kanotaryo ako ang mukhang libre. Di lang ka libre. Pagkikala kini, Councilor Fred Busico. Mahatag pa ko. Wala kasakot ng mga tao niya sa bisita. Wala po sa tagaradyo ng mga amigo ko mga nausahay. Karoon mo na. Ayaw lang na limpyo ang desisyon na wala pa sa ngayon. Gusto kanila kabutan diri. Respondents filed their motion for inhibition to member Judge Alfredo R. Busico, who without admitting the grounds for the inhibition as valid, voluntarily inhibited himself from the proceedings, if only to clear the minds of respondents of any doubt on the integrity of the decision that will be made by the Sangguniang. Mr. Chairman, wala na gani makatingog si Galisa Idilhi, kaya nagvoluntaryo ko aron limpyo ang desisyon paingon sa kwente o paingon pa sa kwento, wag ko ilabot. Kaya focus na ko nini, absin ako. Ano, wag ko ilabot kay wag ko mang ilabot. Wala na kisa ko sa nini nga mag-ingon. Pero rin mo na na, imo kong hingnan, magmuta, mag-yusta. Wala na. Karon, Mr. Chairman, di na ko maka-influence ngayon tungkol sa absoluto guilty kay wala naman. Sa penalty naman sabi, I will not inhibit anymore. I am part of this body. I will not be afraid as long as I will decide to below. I will not hide from any other. I stood by the law. Waiting to ako para sa mapasar ko kabugasan.
paglisod ko, wala ko matingon. Di ba ang si Kim ko? Sa DXIC. Di ba rin sa sila sa DXIC? Patingogon ko. Ano ba iba inhibit pa ko ni mo? Patingogon, magyapon ko ni mo na ako. Out of respect. Para wala yung usa na makatingog kung unsa ako una-una. Mula kong talawan, wala sa kumutingog. Nanti mo, kinabuhay ko puro radyo. Pero karon, ano ka naman mo dawat ani Mr. Sherman? Ang dili na yun nga mo gato. Ano yung magdawat nga mo gato nila? Palingkuran na niya. Mohari ang dautan, kung dili mo tingog ang katawhan. Tingog sa iligan. Tingog sa iligan. Dugog na gid ninyo through DXIC ang atong higala. Si Councilor Fred Busico. Si Kim Kukunog gikan sa Pika Stasyon hing antog DXIC o ginahimong venue sa pagsulti sa mga complainant. Usmunato no, para kumplito ang context, gipasangin lang kini si Fred Busico nga nahimong abogado ug nanghulga sa mga complainant ka mga kagawad nga nakakonbikto karon sa sanggunian. He was the chairman of the Committee on Laws and Good Government. Unya human lagi niya itong pagpakighagit ko ng pinusilay ni Kapitan Tony Alon. Mingadto siya adto ko sa kong abogado ug nahitabo na lang ipatawag sila sa Committee on Laws ug dito gipangasab-an ug ipanggulat kuno sila ni Busico nga mga hawa kung dili mutuman sa kabutudloan ni Alon sa iyang sekretaryo nga pamatud-an ni angkon pagyud ni pirma pagyud nga di ay nakasala siya sa panudlanan sa barangay. Now, pagkakaroon na they move for the inhibition of Councilor Busico mo itong mga issue ha, pag-abot in fairness ha, nanawag ta ni Councilor Fred Busico para makatubag siya sa dihang ipamahayag and then gracefully miingon si Councilor Fred Busico para di lang ko misinterpret, dili ko musulti, di ko mutubag niya ng ilang mga pamasangay. He waived his opportunity to ayo his side dinhi no sa atong sa tingog sa iligan. But anyway, nahibaw na lang nga mitingog siya dili sa tingog sa iligan kundi sa tingog sa usa sa mga binayran nga tulumanon dito sa Pikas Istasyon ug iyang gipanawag gipasanginlan nga mga hudas ug traidor ang tulo ka mga konsehal ug nahibaw na kagahapon kinsa kining tulo ka mga hudas ug traidor ni Busico diha sa sangguniang panglungsod tungod kay misupak sa iyang gusto. Listening mo ng sanggunian kuno kay what Busico wants, Busico gets, but dunay tulo. Usa ni ini dayag na klaro na Councilor Manny Salibay. Angkon siya nga wa na gyud siya patuong Busico kay di na ni magsilbi ni tinuntunan ni. But napay duha atong hisgutan unya ug patingugon nato ni kinsa kini mga hudas ug mga hudas ug mga traidor ni Busico ug mga adlaw mga kaigsuonan. Pabutan ninyo na atay objective report ni ini atong dawaton unya human ining atong mga sponsors o atay padayon si Councilor Fred Busico ang deliberations unya para na atay makita ginatoon sa gihulagway nining pagkonbikto konbikto suspendido ang upat ka mga kagawad tungod lang sa ilang paghimo sa ilang gahom sama sa gihimo sa sanggunian ug labaw pa kay tinarong man ilang sa sanggunian wa may klaro pamulitik kang binuang man ang wala pag-uyon kang city attorney Paing Benedicto sila karo gyud sad-an wa sila muuyon gikasuhan sila gikonbikto sa sanggunian mo ni karon ipadayon tani unya na ng mga comment unya na ato mga sponsors. Ang Tingog sa Iligan nagpasalamat sa Inshallah Marketing Corporation, GS Construction and Manpower Services. Salamat usab sa Reds Beach Resort sa Santa Filomena, Iligan City under new management. Dugang pasalamat ngadto sa Joseph's and John's Barber and Beauty Shop sa inyong pagpaanyag ug pagpagwapo dinhilang sa Joseph's and John's Barber Shop kilid sa St. Michael's Cathedral. Mga pasalamat sa suporta ni Attorney Ed Prospero ug ni Attorney Zaldi Lim, ang presidente sa Integrated Barbara Philippines Iligan City Chapter. Salamat usab sa suporta sa Tapeless Recordings, Audio and Lighting Services para sa inyong mga panginahanglanon sa professional audio and lighting equipment sa inyong parties o concerts. Duawa lang ang Tapeless Recordings, Audio and Lighting Services. Gipanag-iya gidumala ni Mr. Cesar Padilla. Salamat kayo sa Quisca Garments diha sa New Frontier Subdivision pinagi ni Engineer Simpic Fernandez Campilan alang sa inyong mga sports panginahanglan sa mga sports uniform, office uniform sa atong mga tulungan.
school uniforms ug uban pang mga panginahanglan sa panahig panapot diha lang sa Crisca Garments. Salamat usab kayo GLC Construction and Manpower Services. Salamat kayo. Good morning po diay ni Gel, no? Gel. Satisfy your sweet cake maker ni sa Dunya Maria Subdivision. Morning, Gel. Of course, may bungag usab nung paing Ranis and Mrs. Nay Lolita Ranis, ako mga overseer sa akong jogging. Of course, Mr. Tuto Barangco. Attorney Ver Kimco, ang tingog sa iligan. Tingog sa iligan. Okay, moto recording kagay na sa deliberation kagahapon sa controversial historic ni for the first time may desisyon ang sanggunian sa usa ka kaso nga bali ang itabo ang ilang kaugalingon ilang gidesisyonan ani. Ang ilang gihimo karon ilang gidesisyonan nga sayop konbiktado og unom kabulan man ni 6 months or 2 months di paklaro na din atong dawaton objective report kini sa usa sa atong mga media men sa iligan atong gihangyo gid nga pasudlon para natay hulagway nga tin-aw nga klaro balanse gikan sa nangitabo kagahapon didto sa sesyon sa sangguniang panglungsod kalambigit sa kaso nga gipasaka sa kapitan diha sa kiwalang batok sa upat ka mga konsehalis kagawad Griseta Katubig, kagawad Edmundo Largo, kagawad Ayan Kaliban, kagawad Joseph Abadias tungod lang sa ilang pagdumili nga uyunan ug sa ilang pagsupak sa pagtudlo sa kapitan sa kiwalan sa usa ka kurakot nga barangay treasurer. Dawato na to, Divina Suson. Vin, good morning. Good morning, Tony. Good morning. Unsay natabo Vin sa sanggunian yun? Sanggunian converting itself into a quasi judicial body hearing and meting out penalty on an administrative case of 4 barangay councilors. Kung wala ko masayop, I think that was third man siguro. Ikatulo ka higayon nga gi-convert ang, kung ako nasayop pa, ikatulo ka higayon nga gi-convert na ikatulo nga sesyon nga gi-convert ang sanggunian into quasi judicial body aron na dunggon ang katong kaso lagi ni Kapitan Kapitan Alon sa kiwalan batok sa upat ka mga kagawa diha sa iyang barangay. O kagahapon usab motoy unang higayon nga sa ilahang pag-convert into quasi judicial body ang nagsilbi milingkod isip ponente sa maong kaning pagdungog si Vice Mayor Roderick Narso tungod kay kuan naman to kanang kung atong kahinumduman ni adtong nakalabay nga mga sesyon dihang gi-convert into sa judicial body ang kaning sanggunian alang sa maong kaso. Unang ni lingkod isip ponente si Attorney Busico. Dayon naman pagkasunod nga pagdungog may inhibit na si Attorney Busico, may puli si Vice Chairman sa Committee on Law si Attorney Bong Abragan o pagka ikatulong pagdungog may inhibit na si Attorney Abragan ni-inhibit na siya so wala na mulingkod isip punente or kaning pariya sa banang punente o presiding juror. Actually, ang punente is the one who will be tasked by the body to write the decision. Murag secretary something no, siya panalitan na karon na ikaw karon ha ang muhimo sa desisyon. Ikaw ang muhikay, ikaw ang mubutang sa mga balaod. Yang yung himuon bitaw, yang iswap ang desisyon. Wala ang punente. Kung layman term pa murag secretary something. Mura siya not necessarily kay ang secretary purely mechanical man. Pero siya karon his part really of the body. He can vote but tungod kay siya usa sa nagputar pabor of the majority, he will now write the decision as tasked by the body. But anyway, human nga mi inhibit o mi padayag nga mo resign isip Vice Chairman ang Committee on Law si Abragan mo tong nabakante pero wala na mo dawat bisag sa pagkapunente wala na mo dawat mo to nga si
Vice Mayor Mariso kagahapon milingkod tungod kay wala may mudawat sige bahalag dili ko abogado murag ana to ang term ni Vice Mariso balag dili ko abogado pero mi konsulta ko og mga abogado kung sa akong buhaton ani pero kinahanglan mo ni pamayag ni Vice Mayor Mariso kagahapon nga kinahanglan inyo akong giyahan ilabi na sa mga abogado nga kauban nato karon. Okay. Labi ako lang klaruhon ba was there already published released written decision kay ang ato kong the way we understood sa atong last hearing ni Councilor Bong Ablagan naglibog sila kagkarog kinsa ilang pasulaton kay si Councilor Marso kuno accountant di ka balo musulat og desisyon unya just in a few days na surprise kita nga kagahapon mi assume si Marso kinsa man nga abogado ang gahimo anong desisyon nga naa naman diretso nga siya miangkon man nga di niya kaya paghimog desisyon. Actually ato pa man kuan attorney ato pang last week na session nakuha na to siya kaning doon na naman good ni sila mga individual nga decision. That's it. But yeah, individual decision. But the problem is, as ponente, siya man karoon ang assumer, he has the burden of crafting and writing a decision which is ordinarily a task of a lawyer. Unya nahimo niya sa ingon niya anak kadali nga nahimo na promulgate og na-adapt na kagahapon napakita niya iyang decision nga nag kay human man gud sa katong session last week nga wala gito nga na ilang na istoryahan na disco unsa ni kanang wala na mo dawat pagkaponente during between last week o kagahapon yun yung series of caucus nga ilang gibuhat o dito nagdesisyon nga si Vice Mayor maoy mulingkod as ponente og immediately in between last week o kagahapon dito motong giingon ni Vice Mayor Marso na I consulted lawyer and I asked their help nga makahimo ani nga desisyon. However, so klaro lang nako Vin kining duna na napakita na sa media kagahapon desisyon mismo not the individual opinions but the decision itself. Not the individual nakay kopya Mayor Marso as ponente. Nakay kopya Vin? Wala pa nakakuha pag kopya sige, pero okay. I'm sure si Attorney Busico kagahapon ingon man siya this is already public sige. Siguro. So naun sa pagkahuman kagahapon din the deliberations unsa man gyud na sabot finally kay mura naputol tong atong nadunggan sa radio unsa man gyud kagahapon kuan naman to mohatag na sila sa ilahang what kind of penalty na ilahang ipataw di ba tungod kay atong 2 sessions ago nag-through kanang secret balloting nga kagahapon dili na reveal na kagahapon naibawa na klaro na sa libay kining mga hudas ni Busico mga hudas usara ko ng hudas ni Cristo pero tulo ka buk hudas ni Busico sa libay Marlene Yang o Huertas tulo sige padayon. Anyway, kagahapon pinagi sa kanang butasyon nila kagahapon mao to nga ang pag-vote nila kagahapon is pagtakana og kung unsa nga klase nga penalty ang ihatag mao to di ba? Dunay kay sa individual decision man gud nila attorney dunay nag-ingon nga i-reprimand dunay nag-ingon nga although ang iyang decision is guilty pero 1 month lang suspension pero ang nasa bukas ng nila is kinahanglan kung sa majority decision ang ilang sundon. So majority of the decision sa mga suspension individual decision majority sa ilang nag-ingon nga guilty and penalty nga 6 months. Okay. Sige, salamat kayo anak kay murag apiki na atong panahon pasultihon po nato ng mga respondents and possibly padayon nato ng mga pamahayag pud sa mga miyembro sa sanggunian possibly si Kapitan Tony Alon ato na putong sulayan og tawag para gid sa balance nga presentasyon sa atong mga datos diri mo tawag niya igbalik ni for some clarification niya Vin ha. Thank you kayo. Mas maayo po siguro mga nga member sa council. That's it. So kagahapon good as ang nahitabo good natapos kagahapon so mao na to decision ang sunod may tabo ato nag-istorya siya unsay sunod may tabo wala pa pod. Because that's not it dili pa to sa promulgation because wala man galit nila ma-invite wala na notice niya to ang mga parties as ang councils wala. Approve na kagahapon. Okay. Basin i-promulgate. Unsa man i-promulgate ba? Unsay proseso ana? At manawag na ta nila Vin. Thank you. So approve na. Yadap nagagahapon bali sa body.
as ako sa judicial body. Thank you. Nagkasihan sa ako ang pag-cover Thank you, niya Vin. kahapon. Thank you, Vin. Salamat kayo, Vin. Thank you kayo. Okay, Thank you. Salamat kayo. Divina Suson. Ang Tingog sa Iligan nagpapasalamat sa Inshallah Marketing Corporation, GLS Construction and Manpower Services. Salamat usab sa Reds Beach Resort sa Santa Filomena, Iligan City under new management. Dugang pasalamat ngadto sa Joseph's and John's Barber and Beauty Shop sa inyong pagpaanyag ug pagpagwapo dinhilang sa Joseph's and John's Barber Shop kilid sa St. Michael's Cathedral. Mga pasalamat sa suporta ni Attorney Ed Prospero ug ni Attorney Zaldi Lim, ang presidente sa Integrated Barbara Philippines Iligan City Chapter. Salamat usab sa suporta sa Tapeless Recordings, Audio and Lighting Services para sa inyong mga panghinanglanon sa professional audio and lighting equipment sa inyong parties o concerts. Duawa lang ang Tapeless Recordings, Audio and Lighting Services. Di pa nag-iya gidumala ni Mr. Cesar Padilla. Mohari ang dautan, kung dili mo tingog ang katawhan. Tingog sa Iligan. Tingog sa Iligan. Session sa upat ka kagawad. Nga unta, klaro man kaayo nga ang treasurer, ang barangay treasurer ni angkon na ug naa na siya kuan admittance. Nganong ka naman ang ilang kuan, ang ilang desisyon nga mo na ilang gipatawan man nila ang upat ka kagawad. Unsa ilang basis ana attorney? Unsa ba kani di ba kani political biases lang? Mo lang na akong pangutana attorney. Mohari ang dautan, kung dili mo tingog ang katawhan. Attorney, Tingog sa Iligan. Attorney, mo comment na to ko diri sa barangay Kiwalan na about ning ilang topic sa upat kagawad na unta kaning sakto man ning gibuhat sa upat kagawad na kanilang ingon na napildi daw, pero sa tinuod lang nisulti naman namo ang treasurera diri sa barangay Kiwalan na naman siya sayop. So unta mo decide po ning treasurera na unsa yang sayop, mukuan siya sa kapitan na mukuan siya na sayop pud siya nya karon gubot lang kay barangay Kiwalan tungod lang ana o manginaw ta mi na kaning kuan sa barangay Kiwalan mahumanon tani kung moingon ng si Eileen na unsay na ipagawas sa mga desisyon niya kanang mga nabuhat. Kay samok manggod kay ang barangay Kiwalan tungod lang ana na ilang nabuhat ng mga kuan na ilara bang ikuan din ang upat kagawad na moro ba insakto na muhimuo nilang kuan, muhimuo nilang sayop. Di man po maayo hamang justice taning Kiwalan kung yung nana nilang perminti. Noon sa umanamo ni karon sa kabubot sa Kiwalan wala may maayong kuaning Kiwalan karon kay nani man kagubot. Dili mo tingog ang katawhan. Tingog sa Iligan. Tingog sa Iligan. Ay, ako ikasulti. Kanang barangay treasurer na mo sa Kiwalan, kailangan mo na siya kay mamalang nakahatag og kadaot sa barangay Kiwalan, labi na sa dining barangay konseho. Diyan ko naman niya nga nakasara siya. Pero ni masama naog. Naog na. Dapat ka lang manaog. Kining pagkakondikto sa upat. Oh, kining kasulti nimo nga nagdumili nga i-appoint siya. Oo, kanang mga upat ka kagawad, igo na sa nagbantay sa kwartas parunanan. Ano ikumbito nga, pumanasay sila, igo man nagbantay sa parunanan sa Kiwalan. Okay. Mohari ang dautan, kung dili mo tingog ang katawhan. Salamat tayo, Krista Gabos. Salamat po tayo, Gel Satisfier Sweet Cake Maker. Okay, piki naman oy. Just a minute, gusto daghang nag-text din maminaw kuno sila ni Grace Katubig itaal gamay lang. Ay, in a minute. Di man makontak, dili makontak lagi sila Grace Katubig sa ilang landline kaganina pa taga-kontak. Daghang kay mga text, no? I have received a lot. Wagay na to nagi-mention atong na mga amigo ni kay got text atong tawagon sulay si Kagawad Grace Katubig and kay dili gamay lang just 1 minute possibly gamay lang aron katingog ang katawhan. Mohari ang dautan,
Kung dili mo tingog ang katawhan, tingog sa iligan. Okay, standby, naka-standby sa linyas telepono. Ilang minute atong kuha at pamahayag si Kagawad Grace Katubig. Kagawad Grace, kung sa kasulti mo niini, murag walay matubag inyong landline ba? Kumusta? Unsa may masulti mo niining labing ulahing development? Adapted na ang inyong conviction sa Sangguniang Palunsod? Kagawad Grace Katubig. Attorney Ver, og sa tanan nga kiwalan, og sa tanan kiwalanon, og sa tanan iliganon, labi na kay Attorney Fred Busico. Ang ako lang ikasulti, tanan nga kawatan, halapanggara na mo, kay mo na'y gusto ni Busico. Kami nga upat kakagawan nga nagbantay sa kaban sa kiwalan, mo naman ay gisalutan, Attorney Ver. So kay ang gusto din ni Fred Busico, ang tanan din nga kabaranggayan, kung kinsa tong mga ukaw mo to iyang labanan. Ano may appeal siya sa deliberation na po kagahapon, inhibit mo kasi Labi-ato, were you notified by that? Kung naman ito, part man to of the proceeding, were you notified as respondents na napalibalo mo ito kagahapon? Wala, Attorney Ver, dapat Sa ba yung kalakihan? Kay Wasay Judicial. Ang inyong abogado, kasi na-notify si Attorney Dalisay. Wala po, nanawag ni nabuang naman taon na proseso ha? Wala po siya na-notify gahapon. Dapat di pa baluni, kaduhan naman dahil kuno according to Ma'am Divina. Okay. Yes. Ma'am Grace, I think pikigid, but you have sent your message clear to the Sanggunian. Ang uban atong interview, padayon na to ugma. Padayon, I give you 30 minutes, 30 seconds, Ma'am Grace. Sige, ang last lang ako para kay Attorney Fred Busico, nagmadahugon ka pero dili pa karuntanan nga ang sayop mo'y matungan. Ang kamaturan mo gawas gyud, Attorney Fred Busico. So gusto day nimo daghang mga ukaw sa atong kabaranggayan. Okay. Salamat kayo. The Honorable Kagawad Grace Katubig. Kiwala usa sa mga nakonbikto tungod lang sa ilang pagsupak ni Apuan ang usa ka kurakot nga barangay treasurer. Ugma atong pasultihon ang mga miyembro sa Sanggunian lakip na kining tulo ka mga hudas ug traidor. Si Cristo usaray hudas, si Busico tulo. Councilor Malni Salibay, Councilor Yang ug Councilor Sami Tatay Huertas. Wala na tayo tanawon kay igsuunan. Salamat. Ugma na usab kini na usab ang imong kauban sa hustisya sa Verkim ko. God bless. Praise God. Inyong debate si Attorney Ver Kimco, ang tingog sa iligan. Tingog sa iligan. Hangtod sa sunod higayon. Tingog sa iligan.